Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so tayo nagbabalik mali mga babayan at ito pag-usapan natin, no. Ito pong si Senator Amy Marcos ay may matinding hamon po, no, dito sa 18 Marines mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, grabe no. Ito nga pong 18 Marines na to na iniharap kahapon sa press conference ay meron pong matinding pasabog. Mga babayan at di umano talagang ang dami pong politician ang nadamay Pero ang nakakapagtaka po dyan mga babayan, karamihan po ng kongresista no, na binanggit, no, yung mga binanggit nila na diniliberan daw po di umano nila ng pera. Karamihan po doon ay tila kasama po doon sa Quadcom na nag-imbestiga dito kay Sara Duterte. Kaya parang lumalabas nga mga babayan, sabi nga nila scripted daw po. Kasi magtataka kayo mga babayan no, na talagang parang na-target. No? Andun sila sila Dan Fernandez, di ba? Ultimo si Luistro nandoon, sila Barbers, kung di ako nagkakamali. Diba? Tapos, tiyempong-tiyempo, mga babayan, dahil kasagsagan po ng ICC hearing, tapos nalalapit na po, mga babayan, yung po nga sinasabi nila na pagbabasa po ng impeachment ni Sara Duterte. So dito, ito para sa akin lang naman, no? Analysis ko lang to mga babayan, kagaya na sinasabi natin, na wala pong personalan, analysis lang natin. No, na posible mga babayan o baka no ang plano ay guluhin, no, palabasin na politically motivated, no, ito pong mga gagawin nila especially no dito po sa impeachment ni Sara Duterte. At the same time, no, baka gusto nilang sirain yung kredibilidad ng mga kongresista. No, na kung sakaling pumirma po sila dito sa impeachment ni Sara Duterte, mga babayan, no, palalabasin na bayaran po sila. Ganon kasimple. Yun lang yung analysis ko. Kasi kung idinawit sila dito nitong mga 18 Marines na to, mga babayan, itong mga kongresista na to, at sila ay pipirma doon sa impeachment, ano iisipin nyo? Especially itong mga DDS na to. Diba? Ano isipin nila? No, na yung mga kongresista na yan na pumirma, bayaran yan. No, bayaran yung mga yan. Isiniwalat na nung 18 Marines. Gano'n lang naman Diba? Yun yung base sa analysis ko, mga babayan, na parang gusto nilang palabasin na etong mga kongresista na to, no, na pipirma sa impeachment ni Sara Duterte, kaya po siya in-impeach, mga babayan, dahil binayaran po sila ng administrasyon. Parang ganon yung lumalabas. Di ba? Ang tanong, nasa na si Gutesa? Pinapalabas nila na baka nasa ibang bansa na daw. Dito ngayon tayo kay Senator Amy Marcos, mga babayan, at pinapatawag niya po sa Senado itong 18 Marines, mga babayan. No? Ako, ang analysis ko rito parang scripted talaga No, kasi matapos nga sila mag-press conference, eto na. No, blue ribbon na. Para yung affidavit nila, mga babayan, no, masabi na legit kasi nga pumasok na sa blue ribbon Diba? Pero ang katanungan dyan, no, totoo ba yung mga ebidensya na ilalabas nila? Okay? So, ito, ewan ko lang parang lalabas dito, moro-moro na lang yung hearing na to. No, kasi makikita natin kung sino talaga tinatarget No? May tinatarget talaga sila, mga babayan. Diba? Isa lang naman punteriya nila No? Siraan ang ating administrasyon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Idawit sa korupsyon. No? Or, at the same time, siraan yung mga kongresista no, napipirma at mga senador
napipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Palabasin na sila ay bayaran. Ganon kasimple. Okay? So ito panoorin natin mga babayan. Ito pong si Senator Amy Marcos para mas I maliwanagan find the tayo. resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Ito mga babayan, may komento lang ako rito. No? Tama naman si Senator Amy. No? Pero bakit hindi pa binuksan itong mga 18 Marines? Ang tanong ko kasi doon mga babayan, kung magbabase tayo doon sa mga picture na inilabas nila, no? Puro picture lang po yon na nagkakamada sila ng pera, nagta-transfer sila ng pera o nagkakarga sila ng pera. No? Pero wala talaga eh. No? Hinahanap ko yung picture o ebidensya na ibinigay nila yung pera, mga kababayan. Diba? Wala eh. Wala yung picture na yun eh. Wala yung picture o kahit anong ebidensya, mga kababayan, no? Na ibinibigay nila yung pera. 'Di ba? Which is, kung titignan natin, tama naman, no? Na hindi mo po pwedeng picturean 'yon. Pero kasi, kung puro ganito lang tayo, puro ganyan lang yung ihaharap nila, yung ipapakita nila, 'di ba? Parang hindi ka panipaniwala, mga kababayan. 'Di ba? Tuloy natin. Ito, hindi ko alam kung ano nga ba yung pakay dito ni Senator Amy Marcos. Ano sa palagay ninyo? No? Ano ang totoong pakay dito ni Senator Amy Marcos? Bakit kailangan niya ipatawag itong 18 Marines na to? O bakit niya pinapatawag itong 18 Marines na to? Ano sa palagay ninyo? No? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba. Alright? Let's go. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Alam niyo, sa totoo lang, no, lagi ko nga sinasabi, kung ito pinapatawag nila to, mga babayan, ang pinaka-the best dyan, iharap yung 18 Marines. Tapos iharap lahat yung kongresista na sinasabi nila na inabutan nila ng pera. Yun ang maganda dyan. Di ba? Yun ang maganda dyan. No? Harapan. Tignan natin kung magsasabi yung mga yan. Tignan natin kung paano ang reaksyon ng mga tao na yan. Harapan. Yun yung lagi natin sinasabi, no? Maglalabas sila ng ebidensya, maglalabas sila ng testigo. Magkakaroon ng hearing, mga kababayan. Ang pinaka-the best niyan, no, kung talagang may mga nadadawit na mga tao, no, na mga congressman, ang pinaka-the best niyan, harapan. No, pagharapin yung dalawang partido. Nandiyan sa kabila yung 18 Marines, nasa kabila yung mga senador o kongresista na nadadamay po dyan, na idinadawit nila. Sige, tignan natin. No? Kasi yun yung pinaka-the best eh. Yun yung pinaka-the best na nakikita ko na solusyon dyan. Para once and for all, matapos yung usapan. Once and for all, tapos yung investigasyon. Hindi na yung tatagal pa ng ilang araw. Di ba? Hindi na yung tatagal pa ng ilang hearing. Di ba?
Ilabas ninyo yung mga ebidensya ninyo, ilabas ninyo yung 18 Marines, humarap yung mga kongresista, no, na tinutukoy nila, no, doon sa kanilang listahan. Yun yung pinaka-the best doon. Tapos ang usapan dyan. Batid ko na nagpahayag kayo. Pero may isang flaws, mga babayan. No, sasabihin nila na intimidate. May intimidate yung 18 Marines. Siyempre matatakot sila. Kasi mga malalaking tao eh. 'Di ba? Mga kongresista eh. No? Yun yung nga pwedeng sabihin ng mga DDS. Pero yun po yung nakikita ko pinaka-the best po dyan. No? Iharap nila, magharapan sila. Na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Oh, Yan din yan. ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Tama, yan. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Tama. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat Diba? alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga... Ito yung sinasabi natin. No? May gusto talaga silang tumbukin. Mga babayan. Kasi ganito lang, another analysis, mga babayan. No? Kung hindi umubra yung pong early announcement ni Sara Duterte, hindi pa rin kasi hindi pa rin sigurado no, nalulusot siya sa 2028. So hangga't hindi po natatapos, sabi nga natin noon, hangga't hindi natatapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung possibility po ng mga movements para mapatalsik, no, para mapaalis sa pwesto ang ating Pangulo, para siraan ang ating Pangulo, continuous po yan. Gagawin po yan, no, ng iba't ibang puwersa. 'Di ba? Hangga't hindi sila nakakasiguro, mga babayan, na mananalo si Sara Duterte sa 2028. Lahat gagawin ng ibang puwersa na yan, no, nasiraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hangga't hindi nila napapatalsik sa pwesto. Ako nagtataka ako, mga babayan, no? Bakit kaya kung sino yung nagtatrabaho, yung pa yung gusto nilang tanggalin sa pwesto? Diba? No? Nakita niyo yung logic? Mas gusto nilang ilagay sa pwesto yung tao na hindi nagtatrabaho. Gusto nilang ipalit yun. Bakit? Bakit? Anong meron? Meron ba silang may makukuha siguro sila? No? Ganon. Diba? Meron magiging pabor sa kanila pag etong tao na to nakaupo sa pwesto. Yeah, siguro parang ganun, no? Yung mga possibilities na pwedeng mangyari. na small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. So, yon.
So parang sinasabi dito ni Amy Marcos na yung mga Marines na yon ang magtuturo kung sino yung totoong mastermind. Parang ganon, no? Base sa aking pagkakaintindi. Kasi yung mga Marines daw ang magtuturo eh. Di ba? O, ulitin natin ha. Mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Katulong daw yung mga magigiting na mga Marines. So ang tanong dito mga babayan, sino ba yung tinutumbok ng mga Marines? Di ba? At sino ba nasa likod ng mga Marines? Diba? Sipin nyo yun, mga babayan. Sino ang nasa likod ng mga Marines? At ano ang motibo ng mga taong nasa likod ng mga Marines? Diba? O, kayo na makakasagot yan. Diba? Kayo na mismo masasagot ninyo eh. Diba? Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Po. Pwede naman i-attach, i-addendum natin. May mali-mali sabi ang haba-haba rin kasi ng affidavit. Pati yung spelling ni Atty. Baligot, mali eh. This one. Yung sa atin sign ba? Yung affidavit? Parang sign naman yata. How can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila dito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao na direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives, especially after nga po nangyari kay Sergeant Gutesa? Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko na naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi kailan na sa Senate? nag-volunteer yung Attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? See? Di ba? Sila mismo eh. Ang nag-spoon feed sa Senado. Di ba? Na ipatawag sila sa Senado para yung kanilang mga sinabi, mga babayan, maging sinumpaang salaysay. Kaya nga, yung sinasabi ko na parang magiging moro-moro na lang to for a destabilization plot sa ating Pangulo, ewan ko pero yung kasi yung nakikita ko dyan. I hope so. Karapat dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Or they also Wala, nagulat lang talaga ako kahapon. Nagulat lang kami lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung istorya kaya inaasahan ko Pinapatay daw yung istorya, mga babayan, ha? na sa pamamagitan ng resolution. Actually, para sa akin, hindi pinapatay yung istorya. No, sa dami na nangyari kahapon, mga babayan. Ultimo ako, nalilito ako. Hindi ko alam kung ano yung unahin ko. Di ba? Nahuli pa si Norman Mangusin. Di ba? Ang dami nangyari kahapon eh. No? Ang dami nangyari kahapon sa totoo lang. So, hindi mo pwedeng sabihin tinatakpan eh. Pero kung siya lang mag-isa talaga, mga babae, nakatutok lang tayo sa kanya. O walang ibang major news kahapon. No? Mababalita yan. Matututukan yan. Diba? So, hindi siya pinapatay, Senator Amy. Sadyang natatabunan lang sa dami nangyayari kahapon. No? Yun yung para sa akin, ha. Sikat pa si Norman Mangusin, Francis Leo Marcos. Nahuli. Edi si... Wala, panis kayo kay Francis Leo Marcos. Ayan, ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.